Magandang araw mga inay. Nagnenebo nga pala si Dylan ngayon dahil oras na ng nebo niya ngayon. Ayan, masaya siya ngayon pero mamaya ay umiiyak na naman siya. Naglalambing. Pagkatapos nga palang magnebo ay nilapag ko na si Dylan dahil ako naman ay magluluto ng pagkain niya. Pagkain niya pala ngayon ay carrot, kalabasa, kangkong at repolyo. Una kong pinakuluan ay ang carrot at kalabasa dahil yun ay matigas. At habang pinapakuluan ko nga yung pagkain ni Dylan ay ako naman ay nagbabanlaw. Pinagsasabay ko na yung gawain ko para mabilis matapos. Sinamantala ko na din yung kabaitan ni Dylan. Nang lumambot na nga, inilagay ko na rin yung repolyo pagkatapos ay yung kanin. At hinahalo-halo ko na din. Pagkatapos ay nilagay ko na rin yung kangkong. At naglagay na rin ako ng konting asin para may lasa. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng turmeric. Search ko lang din ito sa Google. Pagdating kasi sa mga pagkain ni Dylan ay sinesearch ko yung pagkain ni Dylan. Ayun, nakita ko yung turmeric. Kaya maganda pala ito. Kaya ito na yung nilagay ko. Ang turmeric pala ay maganda sa mga may seizure dahil meron itong curcumin na anti-convulsant. At nilagyan ko na rin ng luya. Mabuti nga si Dylan ngayon at hindi masyadong malambing kaya nakakapagluto pa ako. Nakakapaglinis at nakakapaglaba. Pagkatapos ko pala, binalikan ko na rin yung aking banlawin at saka nagsampay na din ako. At pagkatapos ko magsampay, binalikan ko naman yung second batch kong nakasalang. At sinilip ko na muna saglit si Dylan. Ay, nakatulog na din siya. At nagising na yun yung kuya niya. Pinakain ko muna yung kuya niya, tsaka ako naglilinis ulit. Nagwalis muna ako dito sa loob dahil marumi na. Pagkatapos ko magwalis, ay binalikan ko muna yung aking banlawin. At pagkatapos na isampay ko na second batch, nandito na ako sa may extension. Nagliligpit at naglilinis. Pina-extension namin ito dahil maliit na lang aming tinitirhan. Dahil marami kami at hindi kami kasya. Meron din po itong puno ng mangga kaya maraming dahon. Tulda lang din yung nilagay namin na bubong. Pagkatapos dito na ako sa labas nagwawalis. Maraming dahon na nauhulog kaya makalat. Yung kawalis mo lang kanina, ayan na yung mga dahon, nagsihulugan na naman. At ito nga si David, naglalaro ng lato-lato. At seryoso nga siya sa kanyang ginagawa. Hindi nga pala namin to bahay mga kainay dahil nangungupahan lang din kami dito. Pagkatapos ko magwalis sa labas at ako ay nauhaw kaya uminom ako ng tubig. Nagligpit na rin ako ng kalat sa lababo at saka naghugas na rin ako ng plato. At pagkatapos ko maghugas ng plato ay nagblender na rin ako ng pagkain ng Dylan dahil baka mamaya ay magising na rin siya. At nilagay ko na sa kanyang kainan para mamaya pagising niya ay papakainin ko na rin siya. At pagkatapos ay papakuluan ko lang muna itong karne para mamaya ay lalambot na. At isinalang ko na rin sa apoy. Katapos ko isinalang ay naglagay na ako ng tubig dito para sa third batch ng aking paglalaba. At habang nagpapakulo ng karne at naglalagay ng tubig sa washing ay sinilip ko ulit si Dylan ay tulog pa din. Kaya pinapaspasan ko na rin yung trabaho ko mga inay ay tinanggal ko na din yung latag ko sa pump tsaka ko binilad para maisama ko na din yung bedsheet sa paglalaba. At naubusan nga ako ng sabon kaya inutusan ko muna si David. Ben! Halika! Halika nga, tay! Isa lang. At pagkatapos ay nagpahinga muna ako saglit mga kainay dahil nakaramdam din ako ng pagod. Mapapagod lang pero hindi susuko. Laban lang habang may buhay, may pag-asa. Pagkatapos ko nga palang magpahinga mga kananay ay babanat na naman tayo. Paikutin ko lang itong mga kumot tsaka ako maglinis sa kwarto. Sinasabay-sabay ko na talaga mga kainay habang tulog si Dylan, sinasamantala ko na talaga. At kumulo na rin yung pinakuluan nating karne kaya inilagay ko muna yung gulay. At habang nagpapalambot ng gulay ay bumalik muna ako dito sa kwarto at nagtupi ng mga damit. Ayan nga mga kainay at tulog pa rin si Dylan. Ang haba ng tulog ni Dylan ngayon. Sabagay kasi mga kainay ay puyat kasi siya. Gising siya sa gabi hanggang madaling araw tapos umaga na yung tulog niya. At lumambot na nga yung gulay natin tsaka ko nilagyan ng repolyo. At naluto na nga mga kainay kaya tinakpan ko na. At natapos na rin yung ikot ng washing kaya tinanggal ko na rin yung mga kumot na nakasalang. Pagkatapos dyan ay nilagay ko na rin yung mga kumot na di kulay tsaka ko ulit pinaikot. At bumalik na nga ako dito sa kwarto at sinisilip ko si Dylan kung tulog pa. Pero ito na natnan ko. Nag-aaral pala yung mga bata. Kaya nasilip ko si Dylan ay tulog pa. Nagahin muna ako dito para sa tanghalian ng mga bata. At tinawagan ko na din si Papa Roy para kakain na. Balak niya hindi siya uuwi pero nakita niyong ulam namin masarap kaya uuwi na daw siya. Kain na po tayo mga kainay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkain na ito na maging kalakasan ng aming katawan. At maraming salamat sa lahat ng biyaya na aming natanggap. In Jesus' name, Amen. At habang kumakain nga sila mga kananay, hanggang dito na lang po muna ang aming vlog. Marami-rami pa po ito, pero ito lang muna. At tatapusin ko muna yung aking mga ginagawa. Mayayari din ito. At nayari ko na rin lahat mga kananay at saka naman nagising si Dylan. At pinakain ko na din si Dylan, pinaliguan. At hanggang dito na lang kami. Maraming salamat. Thank you for watching.
God bless po, ingat.